Doon pa lamang sa Bless the Lord, oh my soul, na kanta ay parang babagsak na po ako. Pinipigil ko lang yung sarili ko and I'm looking forward na makaraos ako, na matapos ang worship service na matagumpay. And naririnig ko po kayo, dalhin nyo na sa ospital, dalhin nyo na sa ospital. But I feel so conscious na magiging mabuti ako, magiging maayos ako. Because the Lord is good. Hallelujah. Since last Friday talaga, hindi na maganda yung kalalagayan ko. And pinipilit ko lang po talaga sa sarili ko na may dao sa mga gawain, na walang maging hadlang. Tumingi po ako ng pasensya sa inyo sapagkat hindi ko na talaga napigil kanina, talagang kailangan ko nang umupo. Talagang hindi na kaya. Pero right now, I'm doing good. Mapula na po ako siguro, hindi na ako maputla. Praise the Lord. Please open your Bible to John chapter 19, verse 5. Nakita niyo na po? Sabi po dyan sa 1 Kabanatang 11, talatang 5, lumabas nga si Jesus na may putong na tinig at malabang na kulay ube. At sa kanila'y sinabi ni Pilato, narito ang tao. Behold the man. This happened 2,000 years ago. At yung tinutukoy po dito na the man ni Pilato ay ang ating Panginoong Jesucristo. That's why all the men at that time, 2,000 years ago, they cannot able to believe in the Lord because He's man. And when Pilate presented Him, behold the man, mas lalo pong naging mababa yung naging tingin ng mga tao sa ating Panginoon. That's why all those men who saw the Lord Jesus Christ cannot able to give their belief, cannot able to acknowledge Him as the Lord, as the Son of God. Alam niyo po ba na 4 times Pilate attempted to release Jesus Christ? 4 na beses po. Gusto niya pong palayain ng ating Panginoon Jesus. Why? Number 1, because Jesus Christ was found not sinner in the eyes of Pilate. He has no sin. Kaya nga po sinasabi ni Pilato na hindi siya karapat-dapat na tumanggap ng parusang kamatayan because I cannot find anything that is really sin against this man. Kaya, nang panahon yun ay sinisiyasat mismo ni Pilato ang ating Panginoong Jesus, and then he asked the Lord Jesus Christ, are you the Son of God? Are you really the King of Israel? And Jesus Christ said, you are the one who said it. Ikaw mismo ang nagsabi niya. At ang sabi po ni Pilato, hindi mo ba alam, sabi niya, na meron akong kapangyarihang palayain ka? Ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, lahat ng kapangyarihang magagawa mo, ay magagawa mo lamang sapagkat binigyan ka ng aking Ama ng karapatan. So at that time, si Pilato po mismo, nagkakaroon siya ng dalawang pag-iisip. Why? Bakit itong mga taong ito ay pinanais na parusahan ng itong Jesus na ito? Though I cannot see him really a rebel or a sinner man,
Hindi niya makita. But Pilate was weak. May panghihina o may manong kahinaan si Apostle Pablo that instead that Jesus Christ was being released. No, though he wanted to, he attempted to release the Lord Jesus Christ. But he brings out Jesus Christ to the crowd. Ibinigay po niya ang ating Panginoon sa lahat ng mga tao. And he said, "Behold the man." And after they heard about, "Behold the man," narito ang tao, all the men said, "Crucify him. Crucify him." Makikita po natin dito, why Pilate? Bakit si Pilato nga ba talaga ay naglalayon na pakawalan? Bakit naglalayon si Pilato bilang isang gobernador na pawalang sala ang ating Panginoon Jesus? Tandaan po natin, Pilate is not a follower of Jesus Christ. He's a Roman. Pero nakikita po ni Pilato sa ating Panginoong Jesus that Jesus Christ has not sinned. Wala siyang kasalanan. Kaya lang, magtataka po tayo, bakit yung mga tao, 2,000 taon na nakalipas, though Jesus Christ made some signs and wonders, nagpakita siya ng mga bagay na masasabi po natin na hindi nagagawa ng ordinaryong tao except only the Son of God. Kasi tandaan natin, the deity of Jesus Christ at that time never changed. Though He's a man, He's still God. Pero hindi niya pwedeng i-manifesto yung kanyang pagiging Diyos. Bakit? Because He needs to fulfill the will of the Father. Pero yung deity, yung tinatawag na pagkakakilanlan ng ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at Diyos, never separated in the Lord. Hindi po ito nahiwalay sa Kanya. Yes, of course, in terms of humanity, He is a human. But remember, at that time, He is also God. Siya rin ay Diyos. At naniniwala po tayo na yung kanyang pagka-Diyos na yon ay naroon pa rin sa Kanya, bagamat siya po ay nagkatawang tao. But all men, lahat po ng mga tao at that time, never. Hindi po sila makapaniwala. Hindi po nila mapanaligan na itong tao ito, kahit tao na sinasabi, ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Hindi pa rin pa nila mapaniwalaan. Kaya, all men said, "Crucify Him." Jesus Christ, when He was presented by Pilate as Son of Man, He was crowned with thorns. And He has a robe. Meron siyang tinatawag na balabal. Ang sabi dito ay kulay ube. Nagkataon naman sa umagang ito, ang suot ko ay kulay ube. My wife doesn't know. Amen. But, napakahalaga po sa mga royal blood, yung tinatawag na color purple. Because this is one of their color trait. Amen. Pagkakakilanlan ng kanilang pagiging maharlika, yung tinatawag na kulay ube. Pero ano nga ba talaga ibig sabihin ng tinatawag na puno o yung putong na tinik na inilagay sa ating Panginoon? That crown of thorns was in Genesis, ang sabi niya po doon na you will labor, but even though your labor, what come out will be the thorns and thistles.
Hindi po yun tumutukoy. Bagamat ang tinutukoy po doon sa Genesis na yon ay ang tungkol po doon sa sumpa na ibinigay kay Adan. Di po ba? Ibinigay kay Adan na simula ngayon, paghihirapan mo ng lahat ng iyong kakanin. Hindi ka kakain kung hindi ka magtatanim. Ngunit sa iyong pagtatanim, sabi niya, ang tutubo ay dawag at tinik. Kaya at that time, amen po ba? From that time, Adam labored for himself, for his family, and do everything just for the family to survive. Pero kahit na ganun pala ito na tinutukoy kay Adan, it was also mentioned as a prophecy for the Son of Man, or the Son of God, which is Jesus Christ. That even though you will, di ba sabi doon, you will labor and magtatanim ka. Amen po ba? Pero sa pagtatanim mo ng bini, ang tutubo ay mga thorns and thistles. Di po ba, anong trabaho ng ating Panginoon? His work is to plant seeds, which is the Word of God, towards every one of us. Ang nais ng ating Panginoon ay itanim sa atin yung binhi na kung saan kailangang tumubo at mapakinabangan ng bawat suko sa atin. Kaya nang ilabas ang ating Panginoon with the crowns of thorns in His head, that is the reward of Jesus Christ. Yun po yung naging reward ng ating Panginoon. That He planted a good seed towards us. Sa mga tao, nagplant siya ng good seed. Pero ang inani niya, thorns and thistles. Amen? Kaya nga, nakakalungkot man, mga binamag ko, siguro makukonsider natin na yung mga tao po doon sa panahon na yon ng ating Panginoon 2,000 years ago, nung hindi pa po nila kayang unawain at panaligan ng ating Panginoon, pwede pa po natin siguro silang maunawaan, because they never understand it. Because everything in the prophecy was being fulfilled. Pero kahit na naganap na ang lahat ng mga propesiya doon sa kasulatan, hindi na nila maintindihan na nagmanifesto na yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoon. Hindi nila mapanaligan ng ating Panginoon Jesus. That's why, when Pilate presented Him, behold the man, nabuo na sa pasya ng mga tao, Jesus Christ is really a man. And He deserves to die. Karapat-dapat lamang siyang mamatay. Because Pilate himself presented Him, behold the man. Alam niyo po ba na duwag si Pilato? He has the power to release Jesus Christ, but he has a lot of fear. Naging duwag siya para sa Panginoon. Hindi lamang po siya duwag, makasarili. He's selfish. Why? Because ang inisip niya po, if I will release this man, people will get angry to me. Magagalit sa akin ng mga tao. So ang inisip po niya, yung kanyang posisyon bilang gobernador. Mas importante ba si Jesus? Gusto ko man siyang pakawalan, pero importante sa akin ang aking posisyon. So I cannot. Hallelujah. Duwag na makasarili pa. At naniniwala tayo, yan din ang nangyayari sa kasalukuyan sa maraming mga mananampalataya. 2,000 years ago, I told you, nasabi ko nga po sa inyo, maaaring masasabi natin na pwede natin silang maunawaan
kung bakit hindi nila matanggap at mapanaligan ng ating Panginoong Hesus. Because they are lack of knowledge. Kulang yung kanilang kaalaman sa salita ng Diyos. Pero nakalulungkot po, 2,000 taon na nakalipas, kahit ang mga tao sa kasalukuyan, hindi makuhang panaligan ng ating Panginoon. Kung yung mga tao sa nakalipas, pwede pa po natin silang unawain na hindi nila kayang tanggapin o panaligan ng ating Panginoong Hesus. But right now, we cannot be considered. Yan yung malaking pagkakasala na nangyayari ngayon sa maraming mga tao. That even in the church, kahit po sa loob ng iglesia, di ba, may kita natin na maraming mga mananampalataya, ang iniisip po ng iba ay yung kanilang sarili. The reason why they cannot follow the Lord, the reason why they cannot able to believe in the Lord, why? Because they're thinking about themselves. Ang inisip po nila yung kanilang mga sarili. Ang inisip nila pagka nalaman nila na ako'y mananampalataya ni Jesus, I will be persecuted. You're selfish. That selfishness became our true enemy. That is ourself. Amen po ba? Yun yung sarili natin. Ang inisip lagi natin yung sarili natin. Hallelujah. Alam nyo, kanina, nung bumabagsak na po ako, that is my second time. Pangalawang beses ko na naranasan po yun. The last time I experienced that one is when I was in high school. Nung nasa high school pa po ako. Na alam ko talaga, babagsak ako nito. Sabi ko. Kaya kanina, nung nararamdaman ko na po na medyo iba na yung kulay ko. No? Kahit ako, nararamdaman ko, iba na yung kulay ko. Uminom ako ng tubig, pero parang hindi ube-epekto. Babagsak na po talaga ako. Nung kinuha niyo po ako dito mula sa upuan, pinalakad niya po ako hanggang doon, halos hindi ko po mayakbang yung sarili ko. Pero sinabi ko sa sarili ko, hindi ka maano. You will get well. Aayos ang kalagayan mo. Aayos ang kalagayan mo. Nung nailabas na po ako dun sa may pintuan, kanina, sabi ko talaga hindi ko kayang makbang Yung pa ako po ba parang slow motion? Halos binubuhat na lang ako na nagbubuhat sa akin because I think wala nang lakas Pero nung nandun po ako sa labas, nung sinasabi ko po, Panginoon, sa pangalan mo, naniniwala ko na hindi ako maano because this is worship service. And at that time, hindi ako papayag na mapahiya ka. Hallelujah. Hindi ako papayag na yung lingkod mo na tumatayo sana, siya yung dadalhin sa ospital. Ang sasabihin na ibang tao, naku, yung pasok nila dinala sa ospital. Hindi po nakakahiya yon. But for me, it was really very sad for the Lord. Sabi ko, ipaglalaban kita, Lord. Kaya habang dinadala niyo po ako, maraming humihima sa akin, hindi ko na alam. Amen, ang hapdi-hapdi na ngayon ng ilong ko. Ito ang hapdi. Hindi ko alam kung anong pinaglalagay niyo sa akin. Sobrang hapdi po ngayon. Sumobra ng hapdi. Pero sabi ko, Lord, ipaglalaban kita. Basta ang nararamdaman ko lang, Lord, kailangan meron akong ma-release. Kailangan may ano ko dito. Because I know, amen po ba? Kasi gano'n naman po talaga, di ba? That in our lives, the Lord must be presented. Kailangan may hayag si Jesus sa buhay po ng bawat po sa atin. And the only thing that we will do is to believe on His promise, to believe on His word.
Huwag tayo padadaya sa anumang gawa ng diablo. Huwag nating hayaan na matulad po tayo sa mga tao doon sa nakalipas 2,000 years ago. But when the Lord Jesus Christ was presented to them, crucify Him because they do not believe in Jesus. But right now, let everyone believe in the Lord Jesus Christ. Kahit na may mga pag-aalinlangan pa rin tayo, may mga bagay na masasabi natin sa isipan natin, parang imposible. Pero tandaan natin, sabi ko nga sa inyo kanina, even the Lord Jesus Christ became man, He remains in the deity of being God. Hallelujah. Di ba sabi nga po sa atin ni Pastor Jong, ipinangaral sa atin na Jesus Christ was not alone when He became man. He's together with the Father. He's always together with the Holy Spirit. Kaya, yun yung hinahangad ng Panginoon sa buhay po ng basa sa atin. That the church now, yung iglesia sa kasalukuyan, ay kailangan ng maniwala. Today, the Lord was being presented to you, to every one of us. Behold the man. What will you say? Crucify Him? Or praise you, Jesus? Yun ang nais ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin. Yun ang inahangad ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin. That's why, really, I thank God sapagkat alam ko po, malaki ang bagay na naginawa ninyo na kayo pinananampalataya sa Panginoon. That's why I am good. I am in good condition right now. Kasi alam ko po, yung iba na habang bumabagsak, bakit ganun? Hallelujah. Baka may nagsabi, pastor pa naman, tapos ganyan. Hallelujah. Ano na nangyari sa pastor natin? Mamamatay na ba siya? Actually, I'm also thinking that one. Lord, katapusan ko na ba talaga? This will really be my end? Dito na ba ako matatapos? But praise the Lord, kasi nagtapos yung aking buhay sa pulpito. Pero alam niyo po ba na pagkatapos ko pumunta sa CR, parang walang nangyari po sa akin. Parang, alam niyo, ewan ko bakit, parang may hinugot sa akin na isang bagay na hindi ko maubos mapaniwalaan that God really works in my life, na I walk out in the CR na normal, biglang balik yung pula ng kamay ko, and naramdaman ko sa sarili ko yung strength, na parang nag-alusal ng marami, ganun yung naramdaman ko. At nadatnan ko nga si Ate Elsa, magpipreach na sana siya. Hallelujah. Pero nung narinig ko sa panalangin niya, Lord, wala akong kaalaman. Kayo na po ang tumulong sa akin at talagang kailangan ako nito. Hallelujah. And I thank the Lord because I'm good. Bigyan na po natin ng pinakamalakas na palakpakan natin Diyos. Thank you, Lord. Kasi may pinapanaligan tayong Panginoon. Hallelujah. Siya yung nagpakilala sa atin sa umagang ito that even though He was presented that He's a man, but He is also God. Kaya lang kailangan natin tanggalin yung pagiging selfishness natin. Yung pagiging makasarili natin, what we are thinking is only about ourselves. Yung sarili po natin. Hallelujah. Sasabihin ko po sa inyo, tao pa rin po ako. May kahinaan po ako. Pwede po talaga ako magkaroon ng sakit. Amen. Bumibigay din ng pisikal na pangangatawan ng isang pastor. Hallelujah. Hindi po siya Superman. Amen. Pero tingnan niyo po, di ba? Sa pamamagitan ng sama-samang panalangin, everything is in good terms. Hallelujah. Kasi di ba, pinapatunayan sa atin ng Panginoon, this one, behold the man.
At yung man na yun ay si Jesus Christ. Hallelujah. Wag nawa tayong tumulad kay Pilato. Gusto niyang i-release ang ating Panginoon. Gusto niyang manampalataya sa Panginoon. But because of his position, because of his fear, hindi po niya makuha. Kasi alam niya, mapapahiya siya sa maraming mga tao. Amen? You have to choose self or Jesus Christ. Hallelujah. Being humiliated, mapahiya ka, o manatili ka sa ating Panginoon. Kaya kanina, ayokong matumba. Sabi ko sa Panginoon, ayokong matumba. Talaga. That's why, the first time na nakaganyan po ako, sabi ko, hindi ko matatapos talaga yung kanta. Nararamdaman ko, hindi ko na matatapos yung kanta. Pero natapos pa rin yung kanta. Itong problema, mananalangin. That is the first time na nanalangin tayo na maikli. Pero kahit na nakastop ako, nananalangin pa rin kayo. Pero at that time, I was really about to fall. Baka sabi ko, pagising nito mga to, nakabagsak na ako. But praise the Lord. Hindi ko ikinakahiya yung nangyari sa akin. Dahil naniniwala ko kung ano man ang nangyari sa akin, yun ay kaparaanan ng Panginoon para ipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Kaya sabi ko, I am humiliated, nakita yung kahinaan ko bilang isang tao, because I'm man. Yun ang tao. Kaya kung titignan niyo po, kung i-compare ko kay Jesus Christ, when He was presented, behold the man, He's not a man. I am the man. And Jesus Christ is the Son of God. Kaya kahit na anong mangyari sa buhay ng basa sa atin, amin po ba? Yun yung pinakamasakit. Nagtanim ang Panginoon ng mga mabuting binhi. But, ang inani niya po ay thorns and thistles. And according to the Bible scholars, hindi nalalaman ng mga sundalong pretoryo sa pretoryo ay tinatawag na kawal ng Romano that when the Lord Jesus Christ was crowned with the thorns, yes, it is thorns. Amen po ba? Sabi nga di ba, you will labor. Ganun yung paghihirap na ginawa sa atin ng ating Panginoon. He labored us. Masakit po yun. Lahat ng bahagi ng kanyang ulo ay dumugo. But, He took everything as the will of God. Pero hindi alam ng mga sundalong sa pretoryo na nung kinuranahan nila ang ating Panginoon, it was acknowledging Him as the King of Kings and the Lord of Lords. Of course, kapag titingnan po natin, that is mock against the Lord. Pag sinabing mock, paghamak, o hinamak nila ang Panginoon dahil nilagyan siya ng korona. Pero kahit na anong korona pang inilagay nila sa Panginoon, pero dahil ito po ay ibinigay sa ating Panginoon, it was acknowledgement Him as a King. Kasi tandaan po natin, hindi pwedeng maging hari si Jesucristo dito sa mundo dahil merong naghahari dito na tao. Saan ba hari ang ating Panginoon? Sabi niya, my kingdom is not on this earth. Because if my kingdom is on this earth, all these people will fight for me. Ipaglalaban ako ng mga taong ito. Amen? Kaya naniniwala tayo na kahit na ganun ang nangyari, ang Panginoon ay tinuring pa ring hari. Hebrews chapter 4, verse 15. Hebreo kabanatang 4, talatang 15. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa aking kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan.
Every one of us. Amen. Walang makapagtatanggol sa atin bilang isang dakilang saserdote. Walang mahabag sa ating kahinaan. But praise the Lord, even though the Lord Jesus Christ, who is our Lord, was being persecuted, praise God, hindi siya nagkasala. Kasi kung tayo ang inilagay sa ating Panginoon, at that time, baka nagkasala na tayo ng lubos. Hindi natin kakayanin. Pero tingnan niyo po ang Panginoon, all the pain was with Him. Naranasan niyang lahat ng sakit at hirap. Pero kung babasahin natin ng salita ng Diyos, never the Lord Jesus Christ speak bad things to the people. Kaya nga, karapat-dapat siyang maging saserdote natin at maging hain para sa ating kasalanan dahil wala siyang kasalanan. Hallelujah. The reason why the Lord is presented to you right now is for you to know Him. Sino ba talaga si Jesus? Kasi kahit na sabihin mo na nandito ka na sa loob ng church, ganap na ba talaga yung iyong pananampalataya? Or katulad ka rin ni Pilato, that you are still selfish and duwag. Hindi mo may paglaban yung iyong pananampalataya. Hallelujah. Kung dati, nung ipiniresent ang ating Panginoon sa mga tao, oh, behold the man! And all the people said, crucify Him. Hindi na po pwede nating sabihin ngayon, crucify Him. Ang kailangan isisigaw natin, believe in Him. Manalig tayo sa Kanya. He's good. He's Lord. He's God. Hallelujah. Matthew 26, verse 39. Mateo Kabanatang 26, talatang 39. At tumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga, maari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may, wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Jesus Christ, instead of considering Himself, His own life, His own benefits, mas pinili ng ating Panginoon yung magbe-benepisyo ang maraming mga tao. Lord, if you can remove this cup, ang sabi ng Panginoon, if you can remove this cup, actually, God can remove that cup. Why? Because God is Almighty. Pero tandaan natin, if God will remove that cup to Jesus Christ, that cup will be given to us. Ano ba ang pagkakaiba nun, Pastor? Na kapag yung saro ng ating Panginoong Jesus ay ibinigay sa atin, wala na po. We will all doom to perish. Lahat po tayo mapapahama. Bakit? Sapagkat wala na tayong sacrifice. Hindi naman natin pwedeng ibigay yung sarili natin because we are not worthy. Hindi tayo magiging karapat-dapat. So we cannot present ourselves as a sacrifice to the Lord for the sinners, for our sin. Kaya yung cup of wrath of God, yung saro ng puot ng Diyos, darating po sa buhay ng bawat sa atin. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Sapagkat kinuha ng Panginoon yung cup na yon, yung saro na yon. That even though all the men did not recognize Him, did not believe on Him, but praise God, He remained to be victorious. Naging matagumpay pa rin po siya. At nagawa niya po ang lahat ng bagay na niloloob ng ating Panginoon.
Kaya malaking bagay yung masasabi natin, di po ba? Kailangan baka isipin po natin mabuti. If Jesus Christ did not get that cup, and we are the one who will take over that cup, what will happen to us? Napakabuti ng Panginoon. Jesus Christ overcome everything. Hindi niya inintindi yung kanyang sarili. Hindi niya intindi yung takot, yung pangamba. He was being humiliated. He was being mocked by people na ililigtas niya, pero siya po ay inalimura at hindi pinanaligan. He never think about that one. And he believed in the Lord. Salamat po sa Diyos. God is presented to us now. Ipinapakilala sa atin ang ating Panginoon. But remember, He's not just a man, but He is also God. Hallelujah. Kung 2,000 years ago, naging malabo po yung pagkakakilala sa Panginoon bilang Diyos, bilang Panginoon. Pero 2,000 years after, hindi na po malabo. Maliwanag sa atin ang katotohanan. Maliwanag sa atin ang kapahayagan ng salita ng Diyos. That He is Lord and He is our God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga po natin, oh my soul, believe in the Lord. 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 Amen. He was being forsaken. Di ba? Because He's a man. Dahil po siya ay tao, kasi nga, pinesend sa kanya si Pilato, pinesend sa mga tao, na siya ay tao. He was being forsaken. Kinalimutan siya. Tingnan niyo po, kahit na isang alagad ng ating Panginoon, he was being forsaken by one of the disciples, Matthew 26:15. Mateo 26:15. At sinabi, anong ibig ninyong ibigay sa akin? At siya'y ibibigay ko sa inyo. At siya'y tinimbangan nila ng 3 putol na tira. Kanina, maunawaan nating mabuti that Pilate is not a believer. That's why hindi niya kayang ipagtanggol, hindi niya po kayang panaligan ang ating Panginoong Yesus. But these one disciples, which is Judas Iscariot, he's together with the Lord for 3 years. 3 taon niyang kasama ang ating Panginoon. Pero ang sabi ni Judas Iscariote, anong pwede niyong ibigay sa akin para ibigay ko siya sa inyo? Hallelujah. Mga minamahal na mga kapatiran, masakit man po. Pero ganyan ang nangyayari sa atin. Na ipagpapalit natin ang ating Panginoon kung ano man ang mga bagay na gusto natin. Sinasabi natin nananampalataya tayo sa Kanya, pero minsan ipinagpapalit natin siya sa ibang bagay. Kasama-sama na natin ang Panginoon. Nananambahan na tayo sa Panginoon. Pero dumarating pa rin sa pagkakataon para tayong si Judas Iscariote. Anong ibibigay niyo sa akin at siya'y ibibigay ko rin sa inyo. Para sa buhay po ng baso sa atin. Diba? Sabi ni Pablo, Jesus is enough for me. Si Jesus ay sapat na sa aking buhay. Hindi ang kayamanan,
Hindi ko ang anumang bagay. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, aanin mo ang lahat ng kayamanan sa lupa kung mawawala naman sa iyo ang buhay. Amen? Do you think riches, kayamanan, material na bagay ay pwede nating ikumpara sa ating Panginoon? All the luxuries and all the splendor of this world can be compared to Jesus Christ. Church, do not forsake the Lord in your life. Kahit na anong mangyari, huwag nating hayaan na magambala po tayo sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Hayaan po natin na lagi nating maranasan ang tunay na katagumpayan. Maranasan po natin ang pagkilos at paggalaw ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Isipin nating mabuti. Hallelujah. Will anything in this world can be compared to the Lord Jesus Christ? Kung dumating bang pagkakataon na tayo po ay papipiliin bagay sa sanlibutan o ang ating Panginoon, anong pipiliin po natin? Maaring si Judas Iscariote, hindi niya pa naintindihan at that time na yung kanyang pinaglilingkuran, kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Pero tayo ngayon na nasa loob ng iglesia, alam po ninyo kung sino yung inyong pinaglilingkuran. Hallelujah. Hindi pwedeng hindi nyo alam kung sino yung pinaglilingkuran po ninyo. Kaya kahit na meron gustong humatak, meron gustong umagaw ng pananampalataya, pananalig ng bawat sa atin, do not let anyone or anything snatch away your faith to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Material lang yan. Amen? Kahit nasabihin po natin, loved ones, kasintahan nyo man yan, mamili ka, pananampalataya o ako, mas marami kang matatagpo ang mabuting kasintahan, pero iisa lang ang mabuting Panginoon. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Mas piliin natin ang Panginoon. Piliin pa rin natin ang Diyos. Piliin pa rin natin si Jesus sa buhay ng bawat sa atin. Hallelujah. 2,000 years ago, when the Lord Jesus Christ was presented to the people, no one, sabi sa Isaiah 53, wala mang nagtapon ng pansin sa Kanya. At ang ginamit po doon na salita ng Diyos, ang sabi niya doon ay, wala siyang itsura na makatawag pansin. Wala siyang katangian na makatawag pansin. Because all men choose to crucify Him. That was 2,000 years ago. Pero ngayon, it is really impossible for us not to believe in the Lord. Dahil, bakit? Maliwanag ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kung hindi natin mapapanaligan ng salita ng Diyos, it is impossible for you to believe in the Lord. Pero maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. Matthew 26, verse 56. Datapwat nangyari ang lahat ng ito upang mga tupad ang kasulatan ng mga propeta na magkagayoy iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. Not only Judas Iscariot, but also all the disciples run away. Hallelujah! Yun ang nakakalungkot eh. 12 lamang po yung pinili ng Panginoon na tagasunod niya bilang alagad. But none of them remain in Him, in His suffering. Why?
Because at that time, maybe they also have that mind that is unchangeable. Diba? Changeable. Amen. Actually, nagkaroon sila ng changeable mind. Do I have to believe on this Jesus Christ who is about to die? Mananalig pa ba ako sa Kanya? Mamamatay na siya. All of them left Him. Kaya, di ba, nakakalungkot kung may mga mananampalatayang iniiwan ang kanilang pananampalataya dahil may problema lang silang naranasan. O iniwan nila yung kanilang pananampalataya dahil meron lamang silang hindi pagkakaunawaan ng kapatiran. Hallelujah! Papayag ba tayo nang dahil sa maliit na problema ng kapatiran, ay iiwan na natin yung ating pananampalataya? Papayag ba tayo dahil nakaranas tayo ng problema? Iiwan na natin yung ating pananampalataya. Sino bang iniiwan natin? Ang ating Panginoon. Sino yung ating Panginoon na iniiwan? He's the one who saved us. And He's the one who gave us eternal life. Bakit natin siya iiwan? Kaya, when God now presented us Jesus Christ, let us really have the unchangeable mind na kahit na anong mangyari, hindi ko iiwan ng aking pananampalataya. Hallelujah. Amen. Hindi ko iiwan yung aking pananampalataya. Matthew 26:74 and 75. Nang magagayoy, nagpasimula siyang manungayaw at manumpa. Hindi ko nakikilala ang taong ito. At pagdako'y tumilaok ang manok, at naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, ay ikakailan mo akong may katlo. At siya'y lumabas at nanangis na mainam. This is Peter. Naku, ito pa'y pasumpa-sumpa pa eh. Lord, hindi kita isusumpa, hindi kita makakalimutan. Lord, hindi kita itatatwa. Hallelujah. Maraming ganyang mananampalataya sa loob ng church. Amen? Hindi kita iiwan, Panginoon. Huh? Hindi ako mawawalay sa aking pananampalataya. But time comes, eto na. Kaya sabi ni Pedro, hindi kita itatatwa. Pero sinabi niya, sinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong ito. Again, mga minamahal na kapatiran, narinig na naman natin, sinabi niya po sa Pedro, hindi ko nakikilala ang taong ito. Mabigat yun. Di ba sabi ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero nung itatatwa niya na ang Panginoon, ang sakit, sumpa man, hindi ko nakikilala ang taong ito. Church, hindi na po natin pwedeng sabihin na si Yesu Kristo ay tao lamang. Sapagkat kahit na po siya'y nagkatawang tao, yung kanyang pagiging Diyos ay nananatili sa Kanya. Hallelujah! He is our Lord. He is our God. He is the one who created us. And He is the one who loves us. Kaya nga, that difficult burden, sobra yung bigat na naramdaman ng ating Panginoon at that time, na yung mismong mga tao na inaasahan niya, na mananatili sa Kanya hanggang wakas, ay ang mga taong iniwan siya sa oras ng Kanyang pangangailangan. Amen. Church, we are here
to remain and to stay with the Lord forever. Naririto tayo para manatili tayo sa Panginoon magpakailan-kailanman. Amen? Remember, Matthew 26 verse 59-60. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patotoong kabulaanan laban kay Jesus upang siya'y kanilang maipapatay. At siya'y hindi nilang mga sumpungan, bagamat marami nagsihanap ng mga saksing bulaan, ngunit pagkatapos ay nagsidating ang dalawa. Tingnan niyo po, di ba? Ang mga saserdote, naghahanap sila ng mga maipaparatang nila sa ating Panginoon. Pero wala silang nakita. Why? Because they cannot see anything that is really a problem with the Lord Jesus Christ. Walang problema. He remained innocent. Kaya nga nakakalungkot, mga minamahal ko, na kung ang bawat sa po sa atin, nang dahil lamang sa mga bagay, tao, ay iwanan natin ang ating pananampalataya. Wala naman po nakita nating problema sa Panginoon. Hallelujah. Nakita niyo po kanina, di ba? Sa inyong mga mata mismo, nakita ninyo. I was really dying. Alam ko po yung takot, pangamba na nararamdaman ninyo. Pero ano nakikita ninyo ngayon? Pinatunayan ng Panginoon na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. For men, everything is impossible. But for God, everything is possible. Hallelujah. Hindi po palabas. Pag niyo pong isipin na, ay, parang ano lang, si pastor, parang, tawag dito, arte-arte lang pa ni pastor yung nangyari kanina. Sa totoo lang po, mahirap umarte-arte. At ang isang taong namumutla, hindi mo pwedeng i-arte. Siguro yung mga humawak sa akin kanina, I was so cold, di ba? Sino yung mga humawak sa akin kanina? I was really cold. Yung kanina, yung sando ko inilabas na, tapos pinunas. Ang feeling ko po doon, para akong binuhusan ng napakalamig na tubig po. Yun ang pakiramdam ko. At mabigat yung ulo ko, na mabigat yung katawan ko, lahat. Ano ba't ganito? Pero sabi ko, I will overcome. Oh, my soul overcome. I'm really praying at that time. Sabi ko, kalma lang. Dahan-dahan lang. Hallelujah. May nakita akong sasakyan nakalabas na eh. Nung nandun na po ako sa may hagdanan, hindi yata ako isasakay ha. Sandali lang, sabi ko, sandali lang. Nagpahinga po ako doon, sandali. Sabi ko, ibaba niyo po ako. Magbabamit ako. Kasi alam ko kapag naisuka ko na to, wala na, release na ako. Wala na yung demonyo. Kasi, for me, wala akong kakayanan. Pero ang Diyos makapangyarihan. Hallelujah. Kahit sino pa man sa atin na naririto, na nandun sa bingit na kamatayan, nasa bingit ng anumang suliranin na problema, God can do everything in your life. Hindi lang kay pastor, pero sa ating lahat. Lahat tayo nataranta. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hallelujah. Hindi ko alam kung ano yung palagay natin. Hindi ko alam kung ano yung gagawin natin. But praise the Lord, God never changed. Amen? Kaya sabi doon sa Matthew 27 verse 4, na sinasabi, nagkasala ko sa aking pagkakalulo sa dugong walang kasalanan. Datapwat, kanilang sinabi, ano sa amin? Ikaw ang bahala niya. Tignan niyo po si Judas Iscariote.
Nalaman niya mismo sa kanyang sarili na ipinagkanulo niya ang walang kasalanan. Walang kasalanan. Pero everything that was done is already done. Kaya wag natin hayaan dumating sa pagkakataon na maiwanan natin yung ating pananampalataya. Kasi napakahirap mong bumalik. Yan ang pinakamahirap talaga, ibalik. Kaya kung nararamdaman ninyo po na nalulupaypay kayo, nangihina kayo, wala na kayo sa dating kalalagayan sa spiritual, do not lose everything in your life. Come back to the Lord. Huwag niyong hayaang masiro balance kayo. Ibalik niyo sa Panginoon ang dati ninyong paglilingkod. Hallelujah. Kasi sabi ng Panginoon, sabi kay Judas Iscariote, malaking kasalanan ang ginawa ko sa isang taong walang kasalanan. Kaya church, simula kanina nang pinapag-aralan po natin, hallelujah, tandaan po natin, the Lord remained to be silent. Hindi nanunumbat ang Panginoon. Isaiah 53 verse 7. Sabi, siya'y napighati, gayon man, nang siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng dumpang nasa harap namang manggugupit, sa kanya ay pipi. Gayon may, hindi niya binuka ang kanyang bibig. Even until now, naniniwala ko na kahit na minsan, may mga kasalanan na tayo nagagawa sa Panginoon, God never opened His mouth or opened His lips and say bad things to every one of us. Kasi tandaan po natin, sa lahat ng oras, inuunawa tayo ng Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Hallelujah. Kaya kahit na, amen po ba, kahit na may mga bagay na nagagawa tayo, hallelujah, against the Lord, He never changed His love and He never changed His plan, His purpose towards every one of us. Hindi nababago yun. Hallelujah. Tandaan mo, lagi tayong minamahal ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Kahit na minsan sa buhay ng basa sa atin, amen, inaayawan na natin siya, pero hindi nagbabago ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos sa buhay. And what the Lord Jesus Christ done? He gave His life as a self-sacrifice. Itinuring siyang tao, pinarusahan siyang parang tao, pero wala sa Kanya. He willingly sacrificed Himself. Bakit? Tingnan niyo po, John 15:13. Juan 15:13. Sabay-sabay, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Hallelujah. Ano daw ang dakilang pag-ibig? Ang ibigay ang iyong buhay para sa iyong kaibigan. Nagkasala tayo sa Kanya. Nagkulang tayo sa Kanya. Naramdaman natin sa ating mga buhay nang iniisip lang natin minsan ang ating mga sarili. Pero, pinagpatuloy pa rin ng Panginoon ang Kanyang plano. Bakit? Sapkat ang Kanyang pag-ibig ay tunay at tapat sa bawat isa po sa atin. He conquered everything. Napakahirap ng naranasan ng ating Panginoon. Conquering that loneliness,
conquering that burden in his life. Conquering the fear of being in the wrath of God dun sa puot ng Diyos. Pero napakabuti ng Panginoon na natili pa rin siyang tapat sa buhay ng bawat isa sa atin. At yung katapatan na yon hindi mababago kahit kailan. Hallelujah. That's why the Lord said, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Matthew 11:28. Pagpapahingahin tayo ng ating Panginoon. Ang nais ng Diyos sa atin, maranasan natin ang tunay na kapahingahan na galing sa Panginoon. Hallelujah. Kaya kung may nararanasan nun tayong kabigatan, at ang nais ng diablo ay maapektuhan yung ating pananampalataya, then come before the Lord. Lumapit ka sa Panginoon. Kasi lahat ng kabigatan mo, papawiin ng Panginoon. Hallelujah. Lumapit tayo sa harapan ng Diyos. At gagawin ng Panginoon ng lahat upang tayo po ay maging matagumpay. Do not forsake the Lord Jesus Christ in your life. Huwag niyong kakalimutan ng iyong Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. Huwag mong hayaan yung pagiging makasarili mo, yung pagiging duwag mo, amen, ang manaig sa'yo. Maging matapang ka. Iharap mo yung sarili mo sa harapan ng Panginoon. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya, pero kaya mo. Hallelujah. Amen. The Lord presented us now, behold the man. That man is not just a man. He is also God. Sabi nga po na yung 3 beses, Jesus is God. 1, 2, 3. Jesus is God. Jesus is God. Jesus is God. Hallelujah. Panaligan natin lagi na si Jesus ay Diyos. At yun ay hindi magbabago sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Bago tayo manalangin sa ating Panginoon, hindi tayo pwedeng magsinungaling sa Kanya. We know, alam natin sa ating sarili na may nagawa tayo. Meron tayong, para tayong si Poncio Pilato, na gusto nating tanggapin si Kristo, pero may pangamba tayo. Gusto nating papaghariin si Kristo, pero makasarili tayo. Inisip natin yung magiging kalagayan ng ating mga puso. O, katulad tayo ni Judas Iscariote, hindi natin kilalang lubos yung ating pinapanaligan. Kaya madali nating ipagkanulo. Madali nating iwanan. Madali nating kalimutan. But right now, come before the Lord. Lumapit tayo sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Kanyang harapan. At magpalinis tayo sa Kanya. At naway maging marapat ang ating mga buhay. Kung ano man ang nagawa natin, ano man ang mga pagkakasala na nagawa natin sa Kanya, hingin natin ang kapatawaran sa harapan ng ating Diyos. Let us sing one song before the Lord. At pagkatapos ito'y mananalangin ang base sa atin. Hallelujah. Yes, Lord. Siya sa ating O Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa naman sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono.
lumalapit. Yes, Lord. Di man karapat dapat. Biyaya kawan ay nakamtan ko. O minsan pa, church, hallelujah, siya sa atin ang puso ko sa kasalanan. Nagtatapa, sumasamo, dumudulog sa harap ng kanyang trono. Lumalapit, amen. Yes, Lord. Amen. Let us worship the Lord. Lumalapit sa'yo. Lumalapit. Amen. Patawad namin, Diyos. Patawad, Panginoon, sa lahat ng mga pagkukulang. Minsan pa, lumalapit sa'yo. Lumalapit. Amen. Hallelujah. For the last time, lumalapit sa'yo. Lumalapit. Ay nakakamtan ko, o ating Jesus. Ay nakakamtan ko, o ating Jesus. Ay nakakamtan ko, o ating Jesus. Now that the Lord Jesus Christ is being presented to us, do you really believe on Him? Do you really believe, accept Him as the Lord and the King of Kings and the Lord of Lords? Kung tayo man ay nagkakasala, kung tayo man ay nagkukulang, kung tayo man ay patuloy na tumatakbong papalayo sa Kanya, bumalik tayo ngayon sa Kanya. Huwag tayong tumulad sa mga tao 2,000 years ago. They cannot believe on Him. But right now, kung may mga pagkukulang tayo, duwag tayo, makasarili tayo, hingin natin ang kapatawaran. Oh my soul, overcome! Oh my soul! Overcome! Oh my soul! Overcome! Oh my soul! Overcome! Ama namin Diyos, natawad. Kung sa buhay po na masok sa amin, Panginoon God, nagkulang kami, Panginoong Diyos, na minsan ay nakakalimutan namin ang tunay at tapat na pananampalataya. Mas iniisip namin ang aming sarili. Nagiging tuwag kami, Panginoong Diyos. At Ikaw, Panginoong God, ay kinakalimutan ng mga sabi. Panginoon, ayaw mo, Ama, na Ikaw lang mga masunod. Ikaw lamang ang magawa sa buhay ng mga sabi.
Sa'yo lamang namin tinatagal ang aming mga buhay, O Diyos. Patawad, O Diyos. Patawad, Panginoon Diyos. Patawad, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa namin kasalanan sa iyo. Patawad, Panginoon Diyos. Jesus! 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 Patawad, Panginoong Diyos. Kung minsan ay nagiging makasali kami, kung minsan ay nagiging luwag kami, patawad, Panginoong Diyos. Jesus! Kaya mo ng pagiging tapat ay manatiling sa aming mga buhay. Manatiling kami naglilingkod sa iyo. Magawa namin ang lahat ng layunin at kalooban mo. Father God! Pray na panalanso na. Panginoong Diyos. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Ama, patuloy ka namin sinasamba. Now that you have presented to us, Lord, you're not just a man, but you are also God. Kaya mong panaligan ka namin ng buong puso. Hindi namin hayaan, Panginoong God, na kahit ang maliliit na bagay ay maging hadlang sa aming mga paglilingkod at aming mga pananampalataya. Hindi tao, hindi bagay, hindi ang sitwasyon ang makapipigil sa amin upang kami maglingkod ng lubusan sa iyo. Ingatan mo kaming lahat at hayaan mong madakila ka at tunay na mapapurihan sa buhay ng bangsa sa amin. Uwi kami, Panginoong Diyos, sa taglayang pananampalatayang ito. Uwi kaming maging matagumpay. Uwi kami, Panginoong Diyos, na unawaan ang mga salita mo. Salamat po, Ama. Inaangkin namin ang lahat ng katagumpayan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bigyan po natin ang pinakamalakas sa malapang ang ating gustuhan. We all be seated. Now we can give our special offering to the Lord. Let us all stand now to the word. Hallelujah. Pagkul ako'y magtatapat sa Kanya, maglilingkod, alam kong magagawa ang Diyos. All together, Lord's Prayer.
Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah.